Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-config ng VLAN using po ng new Wi-Fi. Okay po? So kung kayo po ay may bagong new Wi-Fi mga kaibigan, tsaka po hindi po niyo mapuntahan po yung IP address niya, yung pong 192.168.1.1 na Breedweb. So ang gagawin niyo lang po is kailangan niyo pa pong i-jailbreak break yung pong new Wi-Fi po ninyo. Magpa-flash pa po kayo ng mga firmware po dyan para ma-open po yung Breedweb. Okay po? Pero ngayon po ay ready to go na po tayo. So ang gagawin lang po natin is static muna natin po yung IP natin. Siyempre, nga pala, pag i-plug in nyo po yung power supply po ng inyong new Wi-Fi, bago nyo po i-plug in, is i-press nyo muna po yung reset button nya. Sa right side, meron po yung reset button dyan. Press nyo po ng 10 seconds. Okay? Pagkatapos po ng 10 seconds, i-plug in nyo na po yung power supply. Tapos magbilang naman po kayo ng 10 seconds bago po ninyo bibitawan. Makikita po ninyo magbi-blink po yung kanyang light indicator na blue dun po sa kanyang power on na sign. Okay po? So ngayon, pagtapos na po na inyong na plug in dun po sa inyong computer or laptop or desktop, so ang gagawin lang natin, static muna natin po yung atin pong IP. Okay? Punta lang ng internet, change adapter, tapos Ethernet 2, properties, tapos punta po sa protocol version 4. Tapos, lagay nun natin dito yung ating 192.168.1. Ayan, lagay nyo po dyan. 50, automatic po yan mga kaibigan. Ang gateway naman natin is 192.168.1 and 0.1. Okay, so okay. Close. Yan, sundan nyo lamang po. Kung medyo mabilis po tayo. So, ngayon mga kaibigan, punta ho tayo sa atin pong browser. Type po natin itong 192.168.1.1. Mapupunta ho tayo dito sa Breedweb. Okay, so hindi po natin mababasa to since sa mga Chinese po ito language. Okay, sundan nyo lamang po ako. Punta ho tayo dito sa panglima. Okay po, so pagkatapos, sundan nyo lang po ako, config 1, pinakauna. So, click lang po ito. Hintayin ho natin na matapos po yan. Tapos, balik ho tayo doon. Tapos, pangalawang config. So, click lang natin yan. Wait lang po natin mga kaibigan. Okay po. So, pagkatapos, 1, 2, 3, 4, 5. Balik po tayo doon ulit. Tapos, yung open WRT. Ayan. Wait lang po natin na matapos po yan. Kung hindi po mag-function po yung open WRT, gawin nyo lang pong DDRT yung sa pinakababa po niya. Okay po. So, hintayin naman po natin mga kaibigan na matapos po yan. Ayan. Relax lamang ho tayo. So, gagamit po tayo ng GoCloud firmware nga pala, no? Para po sa ating pong VLAN setup, gamit po itong new Wi-Fi. Okay po, so, let us try, no? Kung tayo po ay magsasucess sa ating pong video na ito. Binahagi ko po ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan. Hindi naman po ako hindi naman po ako talaga ako magaling, no? Sinishare ko lang din po yung aking pong natutunan sa mga video tutorial po dito po sa YouTube. Okay, so ngayon, tapos na po tayo. So, ang gagawin lamang po natin is punta tayo dito sa pangalawa. Tapos, check lang po ito dito, banda. Tapos, choose. Okay, choose file. So, meron po tayong, ang file po natin is nasa description below. Or nasa description mga ibigan, download nyo lamang po. So, i-flash natin ito, yung flash via Breedweb Go Cloud. Okay, open lamang. Tapos, click po ito. Ayan. Ayan. Tapos click. Ayan. Hintayin natin na matapos ito mga kaibigan. So, ayan. Check natin, no, kung okay na ba siya. So, punta tayo dito. Tingnan natin yung ping. Ayan. 192.1.1. So, tingnan natin mga kaibigan kung ready to go na po tayo. Okay po. So, okay. Let us check. Hintayin na po natin to na matapos mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Okay po. So, wait lang ho tayo mga 3 minutes or 1 and 30 minutes. Hintayin lamang po natin mga kaibigan. Okay, so nagbo-boot pa po. Still booting pa po mga kaibigan. So hintayin lamang po natin.
Ulit mga pala mga kaibigan, doon po sa mga hindi po makapasok po sa kanilang Breedweb, doon po sa new Wi-Fi, since kailangan po itong i-jailbreak, marami pong mga tutorial sa YouTube na para ma-open po yung Breedweb, okay po. Kahit pupunta po kayo ng 192.168.1.1, hindi po ninyo mapuntahan yan kasi nga dapat pa i-jailbreak, okay. So, ginawa ko natin ito kasi mayroon po mga feedback na magandang araw po yung using VLAN, no? New Wi-Fi, gagawing VLAN. Anti-lag daw sa email. Pero let us check, let us test kung ito nga ba ay totoo, no, mga kaibigan. So, hintayin lang natin na matapos po yung pagbuboot. Still booting pa po yung atin pong pagpa-flash nito. So, hintayin lang natin saglit. Ayan mga kaibigan, kung makita nyo po ito, ganito. So, ibig sabihin okay na po yan. Okay, so ang gawin lang natin is refresh lang muna natin ito pong ating wait lang. Ang browser ho natin. Balik ko tayo sa 192.168.1.1, okay? So ayan, kung mapapansin niyo, pupunta ho tayo dito. Wait lang mga kaibigan. Ayan na, dito na po tayo sa Google Cloud. So ang password ho nito is admin lamang. Type nyo lang po yung word na admin. So click lamang po ito sa baba. Tapos, change po natin ito into English. Ayan. Pag okay na po sa English, punta ho tayo sa System Manager. Tapos po, Flash Firmware ho tayo. Ayan. Click lang po yung Flash Firmware. Wait lang mga kaibigan. Tapos, punta ho tayo dito sa Local Upgrade, okay? Choose File. Click lang po itong Choose File. Again, yun pong file natin, nandito po sa description below. Tapos, stable go cloud, click lang po yan, open. Tapos, flash image, okay? Hintayin lamang po natin na matapos po yan. Yung flash image, medyo ilang minutes din po ito bago matapos. Kaya, hintayin lang po natin. Ayan, hintayin lang natin mga kaibigan. Huwag po natin plug off or power off hanggang po maging 100% po yan. So, medyo may katagalan ng konti pero hindi naman masyadong matagal. Hinintayin lang po natin. So, ayan po mga kaibigan. 100% na po. Hintayin ho natin na balik po sa homepage. Ayan po mga kaibigan. So, again, ang password po is admin. Tapos, click lang po itong blue. Ayan, bumalik ho tayo dito. Okay, so, lagyan na po niya ng password, no? Yung password niyo, lagyan niyo lang po. Tapos, again, password din po dito sa baba. Yung ginawa ko pong password is 1, 2, hanggang 9. So, click lang po itong blue. Yan, click lang po yan mga kaibigan. Tapos, click lang po itong red. Yan. Okay, click lang po yan. Hintayin lang ho natin. Ayan, so change ho natin ulit into English. Yan mga kaibigan, let us check. Okay, so English. Tapos, punta ho tayo. Wait lang. Ayan, mapupunta ho tayo dito. Tapos, punta po tayo dito sa System Manage. Tapos, Backup Restore. Tapos, restore po mga kaibigan. Kung kayo po ay LPB Ado or Pisofy, check nyo po kung yun pong binin nyo is for Ado or Pisofy. Ito yung atin is LPB. So, ayan, gaya nito, ang naka-ready dito is Pisofy and Ado. Meron po tayong mga files dyan sa description na inyo pong ida-download. Ito lang pong Google Cloud VLAN config for LPB. Yun pong config.config. Ito pong yung ating i-open, tapos confirm. Hintayin natin mga kaibigan, hintayin ho natin. So, let us check again na yun pong atin pong IP ng new Wi-Fi LPB. Pagkatapos po natin ma-flash po ito is ito pong 192.168.17.1 para mapasok ho natin ito po, no?